Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang special session of Congress na tinawag ng Pangulo. I think this is the first time sa pag-upo ni PBBM as President. As far as I remember, correct me if I'm wrong, parang ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng special session. Panahon ng COVID-19, panahon ni PRRD, ay mayroon ding mga special session. But this one is, nagkakaroon lang ng special session kung may sakuna, may disaster, may emergency. Ito is, wala naman akong nakikitang apurahan na legislative measures na dapat ipasa. Kasi naka-break on recess ngayon ang Congress. Kaya ang presidente may kapangyarihan kahit naka-break, recess ang Congress, meaning congressmen and senators, pwedeng tawagin ng Pangulo para sa mga agarang legislative work na dapat ipasa. Okay, so ano ba yung Proclamation number 1318 signed on June 15? President Marcos officially convened the special session starting June 17, 2026. So anong mangyari? Resuming work during recess. Yan na. Fast-tracking priority legislation. So ano yung mga priority legislation ko, no? Number one, yung proposed anti-political dynasty bill na assistance to individuals in crisis situation, yung ayuda, AIX. Ano pa? Amendments to universal access to quality tertiary education. Ito ang convening the Commission on Appointments. Ano pa? Ang nakikita kong pinaka-importanting dahilan bakit nagpatawag ng special session is bypassing the Senate deadlock resolving leadership. The special session requires the Senate to move past internal political friction because legislative work was previously disrupted by a leadership gridlock. A special session provides the ground for the Senate to definitely vote and elect a permanent Senate President. Ayan. Ito na. Yung opinion ko lang ito. Main purpose ng special session na ito is para mabotohan na ng mga senador ang bagong Senate President. Okay. Kung yung dati pa rin na bilang, 12 lang ang bilang ng Gatchalian Black. Kasi yung paglipat nga ni Escudero. 12 rin ang bilang ng Cayetano Black. So paano makaka-elect ng bagong Senate President kung 12-12? Wala. Kailangan kasi ng 13. Yun ang required ng Constitution. So, dito napapasok yung biglang nagbigay ng mensahe si Senator Joel Villanueva na tama na ang bangayan. Mag-a-attend ako ng special session na tatawagin ng presidente. At, sabi niya, I will base my decision. Ito pala yung advice ng father niya. Sundin mo ang iyong konsensya. Ang sabi lang ni Senator Joel is, inilagay ako sa Diyos sa posisyong ito para gampanan ko ang aking tungkulin. Ginamit niya, dinahilan niya ang Diyos para mag-attend ng special session. So, I hope I am wrong. Kailang nakikita ko sa June 17, formal ng lilipat, tatawid bakod si Senator Villanueva
sa Gatchalian camp para ma-elect na nila si Gatchalian as bago Senate President. Yan ang nakikita ko sa June 17. So, ang main issue pa rin dito is yung flood control probe ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, bukas, yung Marcoleta guys sa Cayetano Block, itutuloy nila ang Blue Ribbon hearing nila on bukas. I believe tatawagin na yung additional 14 Marines, magsasalita sila. O at least, mapapakinggan ng publiko ang kanilang testimonya. Pag walang leadership change sa Senado, tuloy-tuloy ito. Kaya kailangan makagawa sila ng paraan para ma-stop ang Blue Ribbon hearing ng Cayetano Marcoleta Block. Kaya nga, June 17, posibleng mangyari na magkaroon na ng bagong majority 13 para mabutuhan nila si Gatchalian as Senate President and then reorganization yung Blue Ribbon Committee na na-organize panahon ng Cayetano Senate Presidency, mawawalan na ng visa. Kasi may bagong Senate President na voted by 13 members. So, definitely, ma-stop na naman ang hearing. But anyway, okay na lang sa akin. Kung ganyan ang mangyari, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang laro sa politika. But tomorrow, hindi nila mapipigilan. Kaya ibuhos na natin bukas. Lahat ng dapat ilabas nila, ilabas na. And then makinig tayo ng humusga kung tama ba ang sinasabi ng Brave 18 at saka yung 14 at saka yung 7 kung meron pa. So, good luck sa bagong Senate leadership sa June 17 kung matutuloy na tatawid na si Senator Joel Villanueva. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video nito. Ang balay ni Kuya sa tagaan na Mugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, pilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o, makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig. Kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton ani Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana lang. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ya maputos gyapon. Dapat gira ni kilis sana og ibungtag ko na lang gay ni kilis. Silupin. Ilang mga kusina. Tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin na. Apaan ka naman. Karon naman sa pagtanggal maga-atop na po si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop ng mga silupin lang. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Angkol. So maayo na gyud nga tan-awon oh.
So maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginaghatag sa amo o nagiya sa naghatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Di ko kayo mong pasalamat sa nagtabang sa amo nga na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umaayo na gyud ang atop ni Angkol karon.